Hello everyone! In today's video ay gagawa na naman tayo ng patuka. At ang ibibida natin sa araw na ito ay mga reject na sitaw. Ito ay mga reject na sitaw galing sa farm na hiningi ng asawa ko. May kita nyo, matatanda na ito. Kapag tumatanda ang sitaw, lalong kumukunat ang mga fibers niya. So ngayon, ang gagawin ko, pamimilian ko muna to. Baka naman kasi meron pa dito pwede namin kainin. Gaya nito. Ayan. Ito, gaya nito. Okay pa. Pwede pa tong igulay ko ngayong araw na ito para may pang-ulam kami, no? Pero kagaya nito, ang mapapakinabangan ko na lang dito ang mga buto. Kasi paborito ko yung buto ng sitaw pag ginisa. So pagtatanggalan ko ang mga ganito, yung mga reject na, yung mga matatanda ng mga matatanda ng sitaw, kukunan ko sila ng buto. Kung meron ng masyadong matured, kukuha din ako ng pwedeng ipang tanim. So yan. Umpisahan na natin ang pagsusort. Ayan. Ayan. So ito yung gagawin nating patuka ngayon. Pero before ko siya i-chop, tatanggalan ko muna ng mga buto para mapakinabangan namin. Mailuto ko kasama nito. Ito lang napili kung medyo pwede pa sa amin. Ikigisa ko. Tapos yung mga buto dito, ihahalo ko sa ginisang sitaw. Ayan na guys, tapos na akong mamili. So, hindi ko naman lahat tinanggal kasi iniisip ko ang mga buto rin kasi may dagdag nutrients din yan para sa mga manok. So, patitikimin ko rin sila ng may mga buto. So, ito para sa mga manok to, sama ko na dito sa pinaghimayan ko. Ayan pinagtatanggal ko yung mga buto niyan. Ayan, sasama ko na yan. And then, ito yung natanggal ko na ihahalo ko doon sa lulutuin ko mamaya na ginisang sitaw. At itong buto naman na to ay susubukan kong itanim kung tutubo ba siya. So mag-chop na tayo. Ngayon, pag chinap ko ito, mas ninipisan ko para hindi mahirapan yung mga manok sa pagtuka. Extra careful lang tayo kasi baka may masali yung kamay. See? Ito makunat na siya. Ayan. So, sapat na yung nipis na yan para matuka ng maayos na mga manok. So yung mga ganito, yung mga matatandaan na talagang makukunat na to, medyo nahirapan akong i-chop sila. Kaya ang ginawa ko, ginamitan ko ng gunting. Kasi papakita ko sa ito. Hindi siya basta-bastang na-chop ng maayos Kaya mas much better kung gunting ang gagamitin. Okay. Natanggal na kasi yung buto kaya malamya na siya.
Sa ganitong pakain, talagang tipid to. Kasi hinihingi lang namin to eh. Ang gastos lang namin dyan, yung kaunting darak ng palay at saka mais. Kasi binibili pa namin yun. Eh, hindi rin, ang ayaw ko rin kasi na walang ihalo na ganun kasi may dagdag nutrients din yun para sa mga manok, diba? Yung mga nutrients naman, yung mga nakukuha sa gulay, pinagsama mo yun, talagang the best para sa mga manok. At the best din para sa amin kasi makatipid kami sa pagkain, sa patuka. Medyo effort lang, di ba? Ganun naman yun eh, tiyaga-tiyagaan lang. Sabi ko sa asawa ko eh, punta-punta lang siya doon sa farm. Ang kapal na mukha niya. Pero hindi naman, yung hinihingi lang namin ay mga reject lang. Kasi itatapon na lang naman din nila. Eh, kaysa maitapon lang, bubulok lang, ay di, kinabangan na namin, di ba? Gamitin natin mga, diskarte kasi in that way, makakatipid tayo. Nakatulong na tayo sa pagkain na hindi masayang, nakatipid pa tayo. O, di ba? Ang saya nun. Yan. Pwede na yan. So, ang next natin ay hahaluan na natin ng darak. Yan ay darak ng mais. Ito naman ay darak ng palay. Ito yung natirang kanin kagabi. So, ihahalo ko na rin to. Halo-halo lang natin. Ayan na. So, ang next naman ay magpapakain na tayo. Gustong-gusto ko ma-achieve ang sinasabi nilang sustainable lifestyle. Sa ngayon, malayo pa kami sa estadong yon. Pero ang pamamaraan namin ay nakatutok patungo sa direksyong inaasam ko. Building an integrated farming system, zero waste management, diversity, and free resources. Mas maganda, diba, kapag ang kailangan natin ay libre lang nating nakukuha. Pero syempre, sa lahat ng ginagawa natin, kailangan laging may kasamang sipag at tiyaga. Para kapag naabot na natin ang pangarap, mas masarap, mas fulfilling. Sana ay may natutunan kayo sa video natin ngayon. Thank you for watching.
Don't forget to subscribe. Let's grow!